Bella's point of view. Umuwi ako sa aming bahay dito sa probinsya matapos kong asikasuhin ang mga papeles para sa pangingibang bansa ko. Matagal ko ng pangarap ang mag-abroad at ngayong nabigyan na ng oportunidad, hindi ko na yun pinalagpas. Ngunit pagdating ko sa amin upang ipaalam sa pamilya ko ang magandang balita, iba agad ang kanilang mga naging reaksyon, lalo na si Mama. Bakit ka pa mag-a-abroad? Maayos naman ang trabaho mo dito sa Pilipinas ha. Wala na rin namang paggagastusan dahil guminhawa na tayo kahit papaano. Ano pa bang gusto mo anak? Dito ka na lang. Ani Mama't napailing pa sa akin. Ma, matagal ko nang gustong magtrabaho sa ibang bansa. Sasayangin ko pa po bang pagkakataon na ito? Paglalaban ko sa gusto ko. Gusto ko pong gawin ang gusto ko, Ma. Gusto ko mag-explore. At isa pa, magagamit ko ang tinapos ko. Ewan ko sa'yo, Bella. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Basta ako, hindi ako papayag sa pag-abroad mo. At umalis siya sa sala. Kumirot ang puso ko dahil sa pagtutol ni Mama. Naiintindihan ko naman siya dahil tama naman. Guminhawa na ang buhay namin kahit papaano. At kontento na rin kung ano man ang meron kami. Bukod doon, ako rin ang bunso nilang anak at ang tanging anak na hindi pa nag-aasawa. Kapag pupunta ako sa ibang bansa, sila na lang ang maiiwan dito. Pero kasi, papaano naman ang gusto ko? Kung palagi kong iisipin ang nararamdaman nila, papaano naman ako? Ayokong magsisi sa huli. At isa pa, ayokong ikulong ang sarili ko dito sa Pilipinas kung may mas magandang oportunidad naman ang dumating sa akin. Anak, lumapit si Papa sa akin at tinapik ako sa balikat. Napatingin ako sa kanya. Mag-abroad ka kung gusto mo. Hindi kita pagbabawalan. Huwag mo nang intindihin ng mama mo. Ako nang bahala. Matamlay akong ngumiti sa kanya. Salamat po, Pa. Hindi ako pinansin ni Mama pagkatapos ng usapin na yon. Kapag isisingit ko ang tungkol sa pag-abroad ko, pinuputol niya at gagawa ng paraan para mag-ibang topic namin. Minsan sinasadya niya pa na may bumagsak raw na eroplano kaya't delikado raw ang mag-abroad. May isa pa nga na nagising ako na may balita sa radyo na scam ng agency at ginawang pokpok ang mag-abroad. Nilakasan talaga ni Mama ang volume para lang marinig ko. Pero kahit ganun, pursigido pa rin ako sa gusto kong mag-abroad at sisikapin ko pa rin makumbinsi si Mama. Sus! Hayaan mo na si Mama, Bella. Ani Ate Isabel sa kabilang linya nang tumawag siya sa akin isang gabi. Papayag naman talaga yan eh. Baka nalungkot lang kasi iiwan mo na sila. Huwag ka mag-alala. Uuwi kami dyan ng asawa at anak ko para hindi na siya malulungkot. Mag-abroad ka kung gusto mo. Sayang din naman lalo na't naaayon na sa kursong tinapos mo, di ba? Napabuntong hininga ako at napatango sa sinabi ni Ate Isabel. Kaya naman sinunod ko ang gusto ko kesa sa gusto ni Mama. 27 na ako at sa totoo lang, wala pa akong masyadong nararating sa buhay kaya't isang malaking pagbabago itong tatahakin ko. Bumalik ako sa syudad isang linggo ang nakalipas matapos kong umuwi sa probinsya. Tutungo ako ngayon sa kumpanyang tinatrabahuhan ko dala ang resignation letter. Sa totoo lang, kinakabahan ako dahil kay Sir. Matagal na kasi akong nagtatrabaho bilang sekretary niya. At itong pagre-resign ko ay baka mas lalong magpa-bad trip sa kanya. Nagka-problema kasi siya sa isang kamiting niya noong nakaraan at wala talaga siya sa mood hanggang ngayon. Pero iisipin ko pa ba ang mood swings niya? Si Sir, nasa loob ba? Tanong ko sa ka-workmate ko na kalalabas lang ng opisina ni Sir. Kita ko na putlang-putlang kanyang labi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumikhim siya at pinasadahan ako ng tingin. Ano yung suot mo? Bakit hindi ka naka-attire? At anong oras na? Baka mas lalo yung magagalit. Hindi ko maiwasan ng kabahan sa sinabi niya. Hindi ko na siya natanong pa dahil mabilis siyang umalis. Napabuntong hininga na lamang ako at humarap sa tapat ng pinto. 5 taon na akong sekretarya niya. Bakit hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako kapag ganito? Siguro dahil sobrang intimidating niya, hindi approachable, parang leon sa kagubatan. Huminga ako ng malalim at saka kinatok ang pinto ng 3 beses.
Come in. Binuksan ko ang pinto ng opisina niya at bumungad agad sa akin ang ginaw ng aircon. Pumasok ako sa loob at maingat na isinara ang pinto. Hindi naman mahirap hanapin si Sir dahil nandun siya sa lamesa niya, busy sa ginagawa. Nag-angat siya ng tingin saglit nang mapansin ang presensya ko. Miss Legaspi, you're late. Hindi ko pinansin ang puna ni Sir sa akin at nilabas ang laman ng envelope na dala ko nang makarating sa harapan niya. Nilapag ko ito sa table niya. I am here to pass my resignation letter, sir. Pigil hininga kong sabi. Natigil sa ginagawa si Sir at gulat na nag-angat ng tingin sa akin. What? Nagbaba siya ng tingin sa resignation letter ko at ibinalik muli ang tingin sa akin. For what reason? Nakastate na po sa letter, Sir Clint. Medyo nahihiya kong sabi. It was nice working with you, sir. Umigting ang panga niya. Can you wait? Marami pa akong ginagawa. Tumango ako at umatras ng isang beses. Medyo nahiya ako dahil marami pala siyang ginagawa at inustorbo ko pa siya. Opo, sir. I can wait po. Please take your time. Alright, you may go. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang ako'y tuluyan ng makalabas sa opisina niya. Akala ko nga'y galit si Sir sa biglaang pagre-resign ko. Sa sobrang busy niya at sa pagliban ko pa. Hindi na ako magtataka kung malamig ang trato niya sa akin. Pero nang kukunin ko na mga gamit ko, nabalitaan ko na lamang na magpapadespedida si Sir Clint para sa akin, na siyang napagulat sa akin ng gusto. Grabe! Ang swerte mo, Bella! Nag-resign ka na nga magpapadespedida pa si Sir sa'yo? Ani Pearl na tunog na iinggit. Isa siya sa mga katrabaho ko na naging kaibigan ko na rin. Nakakainggit! Sana kapag ako naman na magre-resign, magpapadespedida rin siya sa akin. Aray! Napahaplo siya sa ulo niya nang mahina siyang pinalo ni Melody. Kalalabas lang namin sa elevator na patungong first floor nang matapik namin yon. Tapos ko na kasing kinuha mga gamit ko at tinutulungan nila ako sa pagbubuhat. Gaga ka ba? Siyempre, matagal na rin naging sekretarya si Bella kay Sir Clint. 22 pa yata siya na magsimula maging sekretarya. Parang pasasalamat na rin yun kay Bella, yung despedida dahil sa serbisyo niyang umabot ng 5 taon at natiis ang ugali niya. Ikaw, 1 taon ka palang rito, uy. Alam ko, okay. Umirap si Pearl kay Melody at humawak sa braso ko. Pero ang swerte mo talaga. Mag-iibang bansa ka na. Kaya, wag mong tanggihan ang gusto ni Sir. Sulitin natin. At naghiyawan sila nang tuluyan na kaming nakalabas sa building. Pinaunlakan ko ang despedida party ni Sir Clint para sa akin. Yun ay dahil nakaset na ang lugar kaya't bawal nang tumanggi. Hindi rin naman palaging sinasaniban ng mabait na espiritu si Sir, kaya sinusulit ko na. Cheers! Sabay-sabay naming inangat ang aming mga baso ng beer at sabay namin itong ininom. Nasa isang restaurant kami na may karaokehan. Mahaba ang table namin at katapat ko pa si Sir na tahimik lang na umiinom. Buti at gusto niya naman dito. Sa sobrang yaman niya sigurado kung wala lang ang ganitong pangmasa na lugar para sa kanya. Pero na-appreciate kong effort niya na makihalo sa mga ordinaryong tao na kagaya namin. At siya pang nag-adjust. Grabe! Aalis ka na talaga ng bansa, Bella. Baka doon ka na mag-asawa. Sana all. Ani Cherry sabay ngisi sa akin. Swerte mo at nagpa-despedida party si Sir sa'yo. Ang bait mo naman, Sir Clint. At tumawa siyang mag-isa. Napakurap-kurap tuloy ako at napalunok na balingan si Sir Clint na wala lang reaksyon. Ano bang magiging work mo sa abroad? Tanong agad ni Cherry nang mapagtanto ang kanyang sinabi kanina. English teacher. Medyo nahihiya kong sabit na pasulyap kay Sir na nasa akin na ang tingin. Wow! Sa wakas magagamit mo na ang kurso mo, Bella. Ani Lady May. San ba? Sa Japan. Sagot ko. Umawang labi ni Cherry. Hala! Anyong hasayo ka pala? Sini ko siya ni Roxanne. Lol! Yamamete ko dasay uy! At nagtawanan sila.
Hindi naman lahat invited sa party na ito. Yung mga malalapit lang din at mga nasa isang team, kaya't komportable kaming nagtatawanan. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan ng mailang dahil kaharap ko lang si Sir Clint at mukha siyang out of place. Hindi kasi siya umiimik at hindi rin makarelate sa amin. Nang sinubukan namin siyang isali ng mga katrabaho ko, umatras sa huli sa takot na baka masisante. Kahit 5 taon na akong nagtatrabaho sa kanya, hindi naman ako nagkaroon ng close attachment sa kanya dahil kung trabaho, trabaho lang. At hindi rin mangyayari yun dahil na rin sa ugali niya. Nang malasing na kami, nagkaraoke kami. Kahit sobrang papangit na mga boses at wala na sa tono, confident pa rin kaming kumanta. Wala namang magagawang may-ari ng restaurant na ito kung sasakit ang tenga niya dahil bayad na ito. Oh, kayo na ba ng kumanta? Mga lasing na! Lasing kong wikat ibinigay sa kanila ang microphone. Kanta pa! Woo! Lasing na yata ako. Napasandal ako sa sofa na inuupuan ko. Pilit kong nilabanan ng kalasingan ngunit masyado yatang naparami ang inom ko kaya't para na akong baliw na ngumingiting mag-isa habang halos mahiga na sa sofa. Ni hindi ko nga napansin katabi ko na pala si Sir Clint. Hi, sir! Mahina akong humagikik. Salamat po sa padispedida party Masaya po ako. You're drunk, Miss Legaspi. Alam ko po, hindi naman ito palagi Ngumisi ako sa kanya. Ngayong lasing na ako, ngayon lang kita nakakausap ng malapitan. Nagulat siya nang hawakan ko ang kanyang mukha. Ang gwapo mo sana, sir, kaso sungit-sungit mo. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin kaya't napakurap-kurap ako. Lasing na yata ako. Inalis kong kamay ko sa mukha niya at nang marinig ang kanta ng kasamahan ko, tumayo ako para sana lumapit sa kanila. Nang hawakan ni Sir Clint ang kamay ko at pinaupo pabalik sa sofa. Sir! Medyo nailang ako nang inilapit niya ang kanyang sarili sa akin kasabay ng pagpungay ng kanyang mga mata. Ngunit binaliwala ko lamang yon dahil lasing ako. At baka namamaligmata lang ako sa aking nakita. I'm just thankful that you're my secretary, Miss Legaspi. Kaya may despedida. Kumunot ang noo ko nang may inilapag siya sa hita ko. Ano ito? My last payment for you. Wika niya. Kailangan mong pirmahan para maibigay ko sa iyo ang huling bayad ko sa iyo. Nagningning ang aking mga mata sa narinig. Kahit sobrang ingay ng lugar dahil sa kanta ng mga kasamahan ko, tama lang na narinig ko yon mula kay sir. Talaga? Tiningnan kong papel at dahil lasing ako at medyo malabo ang paningin, hindi ko makita ng maayos ang nakasulat. Pasensya na, sir. Natawa ko. Hindi ko makita ng maayos Hindi ko alam kung saan ako pipirma. Pwede bang bukas na lang? Don't worry, I'll guide you. Hinawakan niya ang kanang kamay ko at binigyan ako ng ballpen. Iginiya niya ang aking kamay sa papel kung saan ako pipirma. Dito ba? Tanong ko. Yup, sign it, Miss Legaspi. Wala sa sariling pinirmahan ko ang papel saka ibinalik sa kanya ang ballpen. Natapos ang despedida party para sa akin na masaya. Nakaband ko kasi ang mga naging parte ng buhay ko sa trabaho. At sa unang pagkakataon, nakasama namin si Sir. Medyo limot ko na ang ibang pangyayari sa gabing yun dahil sa kalasingan. Ngunit paggising ko, alam ko na masayang nangyari dahil malaki na ang ngiti ko sa labi. Lumipas ang 1 buwan. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Ang flight ko patungong Japan. Natanggap na rin ni Mama kalaunan ng pag-abroad ko kaya taalis na ako na walang bigat sa dibdib. Bukod doon, naayos ko na rin ang lahat. Ang maayos na pagre-resign at iba pa. Gusto sana akong ihatid nila Mama at Papa sa airport. Ngunit hindi ko sila pinayagan sapagkat malayo ang syudad at wala silang kasamang pag-uwi. Akala ko talaga magiging maayos ang lahat dahil naasikaso ko na ito at ready na akong mag-abroad. Ngunit pagdating ko sa airport, ay saka naman ako nagkaroon ng problema. Asawa? Anong ibig mong sabihin? Lito kong tanong sa babae. Wala po akong asawa, ma'am. Baka nagkakamali lang kayo. Our records are usually accurate, ma'am. Sigurado ka ba na walang pagkakamali o mali ng pagkakaintindi?
Halos hindi na maipintang mukha ko sa tanong niya. Oo, sigurado ako. Bakit naman ako magkakaroon ng asawa? But I'm afraid I cannot allow you to proceed until this matter is resolved. Mas lalong nasira ang ekspresyon ko sa sinabi ng babae. Ha? Pero flight ko na ngayon. Naasikaso ko naman na maayos sa mga papeles ko, ma'am. Hindi po ako kasal. At isa pa, I'm sorry, ma'am, pero hindi talaga pwede. Kailangan mo munang ayusin ang pagkakamali na ito kung talagang hindi po kayo kasal. Base sa records kasi namin, married po kayo. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Paano nangyari to? Single na single ako tapos biglang married? Anong klaseng airport ba ito at ako pa talagang ginawang sinungaling? Ano? Kinasal ba ako habang tulog ako? Hindi ba talaga pwedeng maayos to? Look, ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Kanino ba ako ikinasal ha kung ganon? At kung makadesisyon kayo, nakasal na ako. Akmang sasagot na sana ng babae nang may nakita siyang presensya sa likuran ko na nagpataranta sa kanya. Sir! Kumunot ang noo ko't binalingan ng likuran ko. Namilog ang bibig ko nang makita ko si Sir Clint. Sir? Lito kong wika. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya sinagot ang tanong ko at tiningnan ng babae. Good job, Miss Marasigan. Anya sa babaeng kausap ko. Let's go. Ha? Napasinghap ako nang hawakan niya ang palapulsuhan ko at hinila paalis doon. Kasama niya mga alipores niyang bodyguard na siyang kumuha sa mga gamit ko paalis sa airport. Teka nga lang, sir. Anikot nagpumiglas. Flight ko po ngayon. Ano po bang nangyayari? Hindi niya ako sinagot at inangat ang kamay sa isang limousine car na paparating. Hindi ko maiwasang manahimik dahil sa mangha. Ang haba't ang ganda ng sasakyan. Sir! Ani ko nang hilahin niya ako patungo ron. Teka nga lang po, ang flight ko! You're not going. You're my wife now. Namilog ang mata ko. Ano? Pumasok ka na. Pagputol niya sa akin at itinulak ako patungo sa loob ng limousine car. Bago pa man ako makareklamo sa kanya, sinara at nilak niya ang pinto ng kotse. Nataranta ako. Sir Clint! Sir! Mahina akong hinampas ang bintana ng kotse na magsimula na itong umalis. Tapos ako lang mag-isa. Sir! Ano bang nangyayari? Anong wife? Sinong wife niya? Ako ba? Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Naiiyak na ako sa sitwasyon ko dahil sa flight kong hindi na yata matutuloy. Dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung papaano nangyari ito ngunit sa nakita ko kanina, mukhang magkakilala sila noong babae kaya't siguro isa siya sa may pakana nito. Ngunit bakit naman niya gagawin yun? Nag-resign na ako sa kanya. Nagpa-despedida party pa siya. Kaya ano to? Pilit kong kinalma ang sarili ko dahil wala rin namang sasagot sa tanong ko. Lalo na't ako lang ang mag-isa sa mahaba't magarang kotse na ito. Malayo kasi ang driver at kahit gustuhin ko mang magtanong, hindi rin masasagot kaya't napatingin na lamang ako sa bintana upang pagmasdan ang tungo namin. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang pagliko ng kotse sa malaking gate at agad bumungad ang napakalakit napakagandang mansyon. Parang buhay prinsesang nakatira dito. Dumaan ang kotse sa gilid ng fountain at huminto sa harapan ng entrance ng mansyon. Hindi pa man ako nakaka-recover ng maayos sa mangha. Agad bumukas ang pinto at unang nakita ko ay ang mga nakalinyang mga kasambahay at bodyguards. Lumabas ako sa kotse at mas lalo akong nagulat nang sabay-sabay nila akong binati at nagbow pa. Magandang hapon po, senyorita. Senyorita? Wow, sardinas lang. Senyorita, napakurap-kurap ako. Sino? Tinuro kong sarili ko. Ako? Opo, senyorita. Nakangiting wika ng kasambahay. Pasok na po kayo. Ha? Teka, si Sir Clint. Tara na po, ma'am. Wala akong magawa nang iginiya ako ng babae patungo sa loob ng magandang mansyon. At napanganga na lamang ako sa sobrang ganda. Unang napansin ko ay ang malaginto na chandelier na nagpakinang sa buong loob ng mansyon. Nakita ko rin ang hagdan na pakurba na may red carpet pa sa gitna. Taray, parang bahay ng senyorita nga.
Iha! Napaigdad ako sa isang boses na aking narinig. Pagbaling ko, nakita kong isang pamilyar na ginang na sosyal ang pananamit. Hindi ko pa siya makilala nung una dahil malayo pa siya. Ngunit nang tuluyan siyang makalapit sa akin, mahina akong napasinghap. Ma'am! Ani ko nang makilala ko na mama ni Sir Clint ito, si Ma'am Clarissa. Oh my gosh! Tilin niya at niyakap ako. I'm so happy that you're here! Wala akong ibang naramdaman ngayon kung hindi kalituhan sa buong pangyayari. Nang kumalas siya sa yakap, ngumiti siya ng malaki sa akin. I can't believe na ikaw palang pinakasalan ng anak ko. Anya, I am so happy knowing na sekretary ka niya for 5 years. Wala na akong ibang mapipili pa na babae sa kanya kung hindi ikaw lang. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko po kasi asawa si Sir Clint. Nagkakamali po kayo. Hindi ko nga po alam kung bakit ako nandito eh. Actually, flight ko po sana ngayon patungong Japan kaso... At plano mo pa talagang iwan ang anak ko? Madrama niyang tanong at hinawakan ang kamay ko. Iha, alam ko namang may pagkapangit talagang ugali ng anak ko pero kung may tampuhan kayong mag-asawa, wag naman ang aabot sa punto na lalayasan mong anak ko. Mabuti na lang at pinsan niyang may-ari ng airport na yon, naharang ka. Nanlumo ako sa narinig. Po, naharang? Diyos mio, nagkamali siya ng hinarang. Hindi po kami kasal ni Sir Clint. Napaka-imposible po nun. Iha naman, bakit mo pa itatanggi ang obvious? Tingnan mo nga naman ang malaking frame na yan, oh. Medyo nagtampo nga ako sa anak ko dahil hindi nyo man lang ako inimbitahan sa private wedding nyo. Ha? Nailibot kong paningin ko upang makita ang sinasabi niyang frame. At halos lumabas ang kaluluwa ko sa katawan ko nang makita kong malaking frame na nakadikit sa pader. Isa itong wedding picture na may mukha ko at mukha ni Sir Clint. Putang! Paano nangyari yan? Ang galing naman ng pagkaka-edit. Napakagaling. Sobrang galing dahil parang kaming talagang dalawa. Mabubuang na yata ako sa mga nakikita at nalalaman ko ngayon. Panaginip ba to? Kasi kung ganun gisingin niyo na ako. Napatili si Ma'am Clarissa nang sinampal-sampal kong sarili ko. Oo, sinampal-sampal ko ng paulit-ulit ang sarili ko upang magising ako sa katotohanan. Nagbabaka sakali na panaginip lang ito at pagising ko, flight ko na patungong Japan. Tuloy lang sana ang sampalan kung wala lang pumigil sa akin. Stop it, Bella! Namilog ang mata ko nang makita ko si Sir Clint. Sir! Anak, ano bang nangyayari? Hindi mo raw siya asawa. Nag-away lang kami ng asawa ko, ma. Wika ni Sir Clint sa mama niya, habang nasa akin pa rin ang kanyang tingin. Sir Clint! Let's go! Hinila niya ako palayo sa mama niya na litong-lito sa nangyayari. Dinala ko ni Sir Clint sa ikalawang palapag ng mansyon at diniretso niya ako sa isang silid. Binitawan niyang kamay ko at huminga siya ng malalim. Sir! Ano po bang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin itong lahat ng to? Tumingin siya sa akin. You're my wife. Wife? Mawalang galang na po pero hay po ba kayo ngayon? Paano po kita naging asawa, sir? Sa pagkakaalam ko, sekretarya mo po ako. Hindi mo ko asawa. At isa pa po, alam niyo po na flight ko ngayon patungong Japan, di ba? We're married, so you can't leave. May kinuha siya sa isang drawer at ibinigay niya yun sa akin. Kunot na ako itong kinuha. Ano to? Our marriage contract. You are legally married to me. You are Bella Rachel Legaspi Montemayor. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ko ang marriage contract at ang mismong pirma ko. As in pirma ko talaga. Paano nangyari to? Sir, paano nangyari to? Hindi ako ang pumirma niyan. Imposible po yan. Wala po akong maalala. You were drunk when you signed the marriage contract. Paliwanag niya na parang wala lang. Sa despedida party, you signed the paper na akaala mo ay last payment mo. But it was actually a marriage contract. Ha? Hindi ko maproseso ng maayos ang sinabi niya sa gulat. So pinapirma mo ako tapos akala ko last payment pero marriage contract pala? Yes. Yes! Yes, Bella.
Mabuti at pinsan kong may-ari ng airport na yon. I asked someone to stop you from going. Nalaglagan pang ako sa kanyang revelasyon. So ibig sabihin you took advantage of my drunkenness? Inuto mo ako? Yes. Napasinghap ako sa pag-amin niya. Para kasing wala lang sa kanya. Na para sa kanya tamang ginawa niya at parang wala siyang sinirang plano. Boss ko siya ngunit dati yun. Ngayon, hindi na. Pwede na akong magalit sa kanya dahil hindi ito tama. Sir, kung totoo man ang lahat ng ito, sinira mo ang plano ko. Anikot kumuyom ang kamao ko. Kaya sana maayos ang pagkakamali na ito. This is not a mistake. I want to marry you. Anya. So I did it. And don't worry, hindi naman kita pinapirma upang magdusa ka sa akin. I'll give you 2 million pesos, house and lot, and 50,000 a month. In exchange, you will act as my wife, Bella. May kinuha muli siyang papel at ibinigay sa akin. Here, read this. This is an agreement, Bella. Read it carefully. Kinalma ko ang sarili ko at binasa ang agreement paper. Nakasaad doon ang matatanggap ko sa pag-uto niya sa akin. 2 million cash, house and lot, 50,000 a month allowance. At ang hindi niya na-mention kanina, isang brand new car. Ang rason kung bakit niya nagawa yon dahil nangangailangan siya ng asawa. At akong napili niya sa dahilang mas kapanipaniwala pa akong sekretarya niya ang pakakasalan niya. Naghahanap na kasi ang kanyang daddy ng susunod na tagapagmana. At bilang isa sa mga anak niya, isa sa requirements ang maikasal. Sign it if you agree. Natauhan ako nang marinig ko ang boses ni Sir. Kahit gaano pa kaakit-akit ang offer na ito, hindi na ito ang kailangan ko. Pasensya na, Sir. Tiningnan ko siya. Hindi ko po magagawa to. Maghanap ka na lang po ng babaeng may gusto ng ganito. Hindi ko po gusto ang ganito. Nilapag ko sa lamesa ang papel at saka iniwan na siya sa silid. Napakahirap kasing isipin at malapit na sa imposible itong nangyayari sa amin. At isa pa, importante sa akin ang kasal. Hindi yun basta-bastang binibigay ng kung sino-sino. Ngunit saktong paglabas ko sa silid, tumunog ang phone ko at nang tingnan ko kung sino, numero ito ni Mama. Wala sa sariling sinagot ko ito at nagpatuloy sa paglalakad. Ma? Anak? Hindi ka pa ba nakakaalis sa Pilipinas, hindi ba? Hindi pa naman, hindi ba? Natigilan ako sa paglalakad kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Ma, hindi pa po. Bakit po ba? Ayos ka lang ba? Anak! Anak ko! Humagulgol siya. Ang bahay kasi natin nasunog. Ang papa mo anak, critical ang kondisyon sa ospital. Namilog ang mata ko at napasinghap. Ano? Anak, ang bahay natin. Ang mga pinaghirapan ninyong magkakapatid. Wala na. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata. Kung kailan pa talaga nakaahon na kami sa kahirapan, saka pa namin to mararanasan. Hindi ko na malaya na nakalabas na pala si Sir Clint at kita ko ang pag-iba ng kanyang ekspresyon nang makita niya akong lumuluha. Why are you crying? Nagmadali akong lumapit sa kanya. Nanginginig ng kamay ko. Sir, yung bahay namin nasunog Si papa ko po critical ang kondisyon. Pwede pa kahatid po ko sa amin. Gusto ko pong umuwi agad. Sir, yung papa ko po. Kahit tinanggihan ko ang kanyang alok, hindi nagdalawang isip si Sir Clint na tulungan ako. Sakay ng kanyang kotse, bumiyahe kami patungong probinsya. 2 oras din ang biyahe kaya't grabe ang overthink at pagmamadali ko na makarating. Dumiretso ako sa ospital at halos mawalan ako ng lakas nang makita ko na walang malay si Papa habang may bandages na ang ilang parte ng katawan. Ma! Lumapit ako kay Mama na umiiyak pa rin. Ano hong nangyari? Sumabog ang nilulutuan ng Papa mo, anak. Naiiyak na paliwanag ni Mama. Ang Papa mo hindi pa nga rin nagigising Ma, tiwala po tayo sa Diyos. Magigising din po si Papa. Ang bahay natin, anak. Wala nang bahay natin. Ang pinaghirapan ninyo magkakapatid, wala na.
Walang-wala na tayo, anak. Halos lumuhod na sa harapan ko si Mama dahil sa sobrang panghihina. Halos lumabo ng paningin ko dahil sa luha na tumulo sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naudlot na ang pagpunta ko sa Japan. Nasunog pang bahay namin at nangyari pa ito kay Papa. Kakaresign ko lang kay Sirky at wala akong malaking ipon para magsimula muli. Wait! Si Sir Clint! Agad kong nilingon si Sir Clint na hindi pa pala umaalis. Pinalis ko ang luha sa aking mata saka lumapit sa kanya. Huminga ako ng malalim. Sir, alam kong makapal ng mukha ko. Tinanggihan ko na kanina pero ngayon, sir, wala na po akong trabaho eh. Wala rin masyadong ipon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa sitwasyon na ito. Panibagong luha na naman ang tumulo sa aking mata. Tatanggapin ko ng alok. Yung 2 milyon. Yung bahay. Asawa mo na ako. Hindi na po ako magrereklamo, please. Pakitulungan lang po pamilya ko ngayon. Sumeryoso ang mukha ni Sir Clint. Gamit lamang ang kanyang hintuturo sa kanang kamay, pinalis niya ang luha sa aking mata. All right, stop crying now, Bella. Your husband will help you. Tinupad nga ni Sir Clint ang sinabi niya, kapalit ng pagiging asawa niya. Binigyan niya ako ng 2 milyon. House and lot na siyang malaking tulong sa amin dahil wala na kaming bahay. May brand new car din at higit sa lahat, siya ang gumastos para sa gamot ni Papa. Parang blessing in disguise ang offer ni Sir Clint at ang ginawa niyang panguuto sa akin na maikasal dahil hindi kami naghirap sa sitwasyon namin ngayon. Kahit alam ko na napaka-awkward, tinanggap ko na lamang na asawa niya na ako. 2 linggong nanatili sa ospital si Papa bago siya tuluyang nailabas. Nanghingi siya ng sorry sa amin dahil nasunog niya ang bahay sa katangahan niya. Ngunit kailanman ay hindi namin siya sinisisi sa pagkasunog ng bahay dahil mas importante ang buhay niya. Kaya naman ang maihatid sa bagong bahay, parehong gulat sila Mama at Papa. Hindi kasi nila alam ang tungkol sa house and lot na ito. Dito tayo titira? Nagtatakang tanong ni Mama at pinasadahan ng tingin ng buong bahay. Kanino naman to? At ang bait naman para patuloyin tayo rito pansamantala. Napalunok ako. Ma, ang totoo po niyan bigay po ito. Umawang ang labi ni Mama. Talaga? Sino namang nagbigay? Asawa ko po. Wow! Ang bait naman ng asawa mo. Natigilan si Mama nang may napagtanto siya. Asawa? Kanino nga kamong kaasawa? Tama bang narinig ko? Single ka anak ka. Paano kang nagkaroon ng asawa? Singit naman ni Papa na nasa wheelchair. Ama, Pa, ang totoo ho niyan Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at iniluwa roon si Sir Clint. Nag-iba ang ekspresyon ng mga magulang ko nang makita siya. Welcome, Mr. and Mrs. Legaspi. Formal na wika ni Sir Clint at nang tuluyang nakalapit sa magulang ko ay naglahad siya ng kamay. Nice to meet you. I'm Clint Adamson Montemayor, Bella's husband. Nalaglag ang panga nila Mama at Papa sa sinambit ni Sir Clint. Napaiwas na lamang ako ng tingin. At tingin ko, marami silang magiging tanong lalo na si Mama. Kaya naman nang makapasok na sa loob ng bahay ay nirakrak na agad kami ng tanong. Asawa ka ng anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Mama nang nasa sala na kami ng bahay. Iho, nagayuma ka ba nitong anak ko? Ma, ano bang tingin mo sa akin? Pangit na pangit lang? Abay mali ko sa'yo anak. Masyado kayatang sinuwerte at malaking isda agad ang nabingwit mo. Ani Mama't natawa. Hindi naman ako against sa iyo, iho. Siyempre kaligayahan namin kapag may kapares na sa buhay ang mga anak namin. Pero, paano kayong ikinasal? Hindi namin alam at saka hindi rin kami in-invite. Kung nag-imbento lang itong anak ko ng istorya at sinusuportahan mo lang, dadalhin ko sa mental ang anak ko. Ma! At talagang binigyan mo pa kami ng malaking bahay, iho 1/4 lang yata yung nasunog naming bahay dito. Ani pa ni Mama. At saka pinagamot mo pa ang asawa ko. Wow! Napatingin ako kay Papa na hindi maipinta ang mukha. Pa, anak,
Sigurado ka bang ikinasal ka sa lalaking ito? Ani Papa na sobrang seryoso ng mukha. Hindi ka ba inuto nito? Asawa ko? Ani Mama at mahinang tinampal si Papa. Tingin mo inuto ng gwapong binatang yan ang anak natin? Baka si Bella pang nauto dyan. Belinda, ani Papa na seryosong seryoso. Maganda rin naman ang anak natin. Kung hindi lang focus sa sariling karir yan, baka naasawa ng anak ng mayor sa kabilang bayan. Magandang anak natin at inosente, kaya't madaling mauto. Nakita kong paggalaw ng Adam's apple ni Sir Clint sa sinabi ni Papa. Para kasing guilty siya dahil totoong nauto niya ako sa palast payment niya na. Marriage contract naman pala. Pero ano pa bang magagawa namin? Nangyari na eh. Pero asawa ko na po siya pa. Anikot na pakagat sa ibabang labi. Asawa agad? Ni hindi mo nga naipakilala bilang boyfriend mo yan. Ang sabi mo lang sobrang istrikto ng boss mo at mukhang tatandang binata. Pa! Napatingin ako kay Sir Clint na napaangat na ng kilay sa akin. Nasabi ko lang po yun dahil nag-aaway po kami. Sikreto po kasi yung relasyon namin pa. Dahil baka ma-issue. Ang totoo po niyan matagal na po kami. Hindi ko akalain na magagawa kong magsinungaling sa pamilya ko. Nakagawa pa nga ako ng kwento na walang katotohanan. Pero kailangan kong makikooperate dahil malaki ang naitulong ni Sir Clint sa akin. At kailangang mapaniwala ko sila Mama at Papa na asawa ko talaga siya na hindi na sila magduda pa. Totoo ba ito, iho? Sekreto ang relasyon ninyo? Yes. Hanggang sa kasal na kayo, sekreto pa rin. Ikinahihiya mo bang anak ko? Namutla si Sir Clint sa tanong ni Papa. Pa? Napatingin si Papa sa akin. Pasensya ka na, Bella ha. Ikaw ang bunsong anak namin at gusto ko hindi ka mapunta sa maling tao kaya... Tiningnan muli ni Papa si Sir Clint. Kung mahal mong talagang anak ko, titira ka ng 1 buwan dito sa probinsya kasamang anak ko at ipakikita mo ang pagiging asawa mo sa kanya. Kapag hindi ka... Pa! Halos pagpigil ko na dahil seryosong-seryoso talaga siya. Asawa ko? Ani Mama na medyo kinakabahan na rin. Ang asawa ni Bella ang nagbigay ng bahay na ito at nagpagamot sa'yo. Hindi ko ito utang na loob sa kanya. Pagputol ni Papa. Masama bang pangarapin na mapunta sa mabuting lalaking anak ko, Belinda? Hindi pa natin siya lubos na kilala kahit naging boss siya ng anak natin. Hindi ko naman siya pipilitin eh. Kung ayaw niya. Alright. Sabay-sabay kaming napalingon kay Sir Clint. Ho? Napatingin siya sa akin. I'll stay here with you for a month, Bella. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Hindi nga nagbibiro si Sir Clint sa sinabi niyang titira siya kasama ako gaya ng sinabi ni Papa sa kanya. Sa probinsya nabili ni Sir ang house and lot kaya't probinsyang-probinsya pa rin ang buhay ng mga magulang ko. Kaso nga lang, kay Mama, bigla na lang naging sosyali ng suot. Ang rason niya, nakikibagay siya sa kung anong klaseng buhay ang meron kami ngayon. Taray, parang hindi kami nasunugan ano? Bukod doon, hindi ko maiwasang mahiya kay Sir Clint. Ang laki kasi ng itinulong niya sa amin. Pati trabaho niya sa syudad ay naapektuhan dahil sa pagganito ni Papa. Hindi lang yon, senyorito siya sa kanila pero dito, para siyang inalipin ng gusto ni Papa. Magsibak ka ng kahoy, utos ni Papa kay Sir Clint. Pa, nakastove po tayo oh. Ba't pa po kayo nangangailangan ng kahoy? Pagpigil ko dahil ako nang nahihiya dahil ramdam ko ang pagod ni Sir na hindi man lang marunong magreklamo. Noong nakaraan kahit na may tubig naman sa amin, pinaigib niya si Sir Clint ng tubig sa malayo. May isang beses pang magutom si Papa. Pinakatay siya ng manok. Tulala talaga siya noon dahil first time niya raw pumatay ng manok para kainin. Pumasok ka na sa loob, Bella. Inutusan ko lang naman siya dahil gusto niyang tumabi sa'yo sa pagtulog. Kailangan niya magsibak ng kahoy bago mangyari yun. Umawang ang labi ko. Bakit naman tatabi si Sir Clint sa akin sa pagtulog? Hindi naman kami totoong nagmamahalan. Wag mo nang pakinggan si Papa. Ani ko kay Sir Clint. Baka mapano ka, wag mo nang gawin. Napatingin siya sa akin. Kaya ko, Bella. Hindi ako makatulog ng maayos sa tinutulugan kong kwarto
Kaya't gagawin ko ito para tabi tayo sa pagtulog mamayang gabi. Ah? Hindi na niya ako pinansin at nagsimula na siyang magsibak ng kahoy sa labas habang audience niya si Papa na tinitingnan siya ng maigi. Hindi ko maiwasang mag-alala dahil hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Buhay mayaman siya at hindi natin kailanman matatanggal yun. Sa gitna ng pagsisibak niya, nakatingin lang ako sa may pintuan, nag-aalala. Kaya't nang tumigil siya sa pagsisibak ng kahoy, mabilis akong lumapit sa kanya nang hindi nag-iisip. Sir! Tawag ko't nang makalapit ay agad kong pinunasan ng kanyang pawisang mukha ng face towel na dala ko. Nagulat siya sa ginawa ko at napatingin siya sa akin. Pawis na pawis talaga siya dahil mainit din naman. Ayos na to, sir. Huwag ka na makinig kay Papa. Tinitesting ka lang yan. Ani ko sa gitna ng pagpupunas ko. Pawis na pawis ka dito tapos sa inyo nilamok hindi ka pinadadapuan. Napakagat ako sa ibabang labi ko matapos sabihin yon. Guilty na guilty kasi ako dahil kami pa nga ang tinutulungan, siya pa ang naghihirap. Hinawakan ni Sir Clint ang kamay kong nagpupunas sa mukha niya kaya't natigilan ako. Sir? Asawa na kita. And yet you still call me sir. Ha? Mahina akong napasinghap nang inilapit niya ang mukha niya sa akin. Call me Clint or husband. Asawa ko. Anya. Not sir. You're my wife now. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Pero, paano maniniwala ang papa mo kung sir ka ng sir sa akin? Call me by my name. Or you can call me love if you want. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Clint na nga lang. Tumango siya at binawi ang face towel mula sa kamay ko. Bumalik ka na sa loob. Anya saka inilagay ang face towel sa balikat niya. Sobrang sama na ng tingin ng papa mo sa atin, oh. Naibagsak ko na lamang ang balikat ko at tamad na binalingan si Papa na agad na nag-iwas ng tingin. Bumuntong hininga na lamang ako at saka bumalik na lamang sa loob ng bahay. Mahirap man ang ipinaranas ni Papa kay Clint, baliktad naman kay Mama na siyang alagang-alaga siya nito. Matapos niya kasing magsibak ng kahoy, ay pinaglutuan siya ni Mama ng kalamares na siyang nagustuhan naman ni Clint. Lalo tuloy na bad trip si Papa dahil wala man lang para sa kanya. Kaya iyon, isang oras matapos kumain, inutusan na naman niya si Clint at hindi naman tong nagreklamo. 2 linggong pagpapahirap ang ginawa ni Papa kay Clint bago ito na-satisfy. Sa mga linggo na yon, kahit ramdam ko ang pagod niya, wala akong narinig na reklamo mula sa kanya, kahit may karapatan naman siya. Kaya't nang matapos na ang paghihirap niya sa kamay ni Papa, gumawa talaga ako ng paraan para makabawi sa kanya. At iyon ay ang ipasyal sa mga tourist spots dito sa aming probinsya. Marami kasing magagandang lugar dito na dinarayo talaga ng mga turista. Pasensya ka na talaga sa papa ko ah. Kung alam lang sana nila, hindi ka sana pahihirapan ng ganito. Ani ko pagdating namin sa isang beach, naglalakad sa may baybayin. Pinasyal ko kasi siya at tutungo kami sa isang farm trucks na sa gilid ay may kuweba. It's fine. It's a new experience for me. Kahit na, napakagat ako sa ibabang labi. Pagpasensyahan mo na siya. Istrikto si Papa sa mga lalaki. Lalo na sa akin na hindi pa kailanman nagkakanobyo kaya't pasensya ka na talaga. Natigil sa paglalakad si Clint kaya't natigilan din ako. It's fine. I understand, Bella. Para akong na-hypnotize na ngumiti siya sa unang pagkakataon. I like what I'm doing. So no need to worry. And besides, I am your husband. Gusto ko ring makatanggap ng approval mula sa kanila. Nagkatinginan kami matapos niyang sabihin yon. Anong ibig niyang sabihin sa approval na yon? Napalunok ako at naramdaman ko naman ang kakaibang pagtalbog ng puso ko. Naputol nga lang ang pagtitinginan namin sa isa't isa nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya't agad kaming naghanap ng masisilungan. Doon tayo sa may kuweba! Dali! Ani ko't hinawakan ng palapulsuhan niya upang hilahin siya sa may kuweba, upang doon makisilong. At nang magkaroon na kami ay saka ko siya binitawan, at agad niyakap ang sarili dahil sa ginaw. Hindi ko naisip na uulan kaya't nakalimutan kong magdala ng payong. At saka malapit nang gumabi kaya't medyo kinabahan ako. Matagal pa yata itong titigil. Maupo ka muna sa may bato, Clint. Ani ko't umupo sa may pwesto ko.
Yakap ko pa rin ang aking sarili. Pero imbis na maghanap ng pwesto, lumapit si Clint sa akin at ipinwesto ang sarili sa tabi ko. Napalunok ako at hindi maiwasang kabahan. Pasensya na, wika ko. Naabutan tayo ng ulan. Napatingin ako sa kanya nang bumuga siya ng hangin. Napatingin din siya sa akin kaya't nagkatinginan kami. Sa isang igla parang hindi ko na narinig ang pagbuhos ng malakas na ulan. Instead, narinig ko ang pagtibok ng puso ko. Mabutit siyang unang pumutol. Lumipat kasi ang tingin niya sa kamay kong nakayakap sa balikat ko at may kinuha siya mula sa bulsa niya na hindi ko pinansin noong una. Ngunit nang makita ko kung ano ito, umawang ang labi ko. "Give me your hand." Wala sa sariling inilapit ko sa kanyang kaliwang kamay ko at doon lalong nagwala ang puso ko. Sinuotan niya kasi ako ng singsing na wala siya noon. "It suits you." Kailangan po ba ito, sir? Mukha po siyang mamahalin eh. Hindi bagay sa kamay ko. Hinawakan niyang kamay ko. "Bagay na bagay sa'yo dahil asawa kita, Bella." Tuluyan na ngang nabaliw ang puso ko sa mabulaklaking lumabas sa bibig ni Clint. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi naman siya ganito. Nang muli ay nagkatinginan kami. Pumungay ang kanyang mga mata. At hindi ko alam kung papaano nangyari ang lahat. Basta't sumabay na lamang ako sa daloy ng pangyayari at otomatik na napapikit nang lumapat ang kanyang labi sa aking labi. Nawala ang ginaw sa aking katawan at napalitan ng init dahil sa kanyang halik. First time kong mahalikan kaya't hindi ko alam kung papaano siyang susuklian na maayos. Pero hindi ko naman siya mapigilan dahil na rin sa aking nararamdaman na siyang nagdala sa akin sa sitwasyon na ito. At simula sa araw na yon, tuluyang nagbago ang lahat sa amin at isa na roon ang kung anong namamagitan sa amin ni Clint Adamson Montemayor. Clint's point of view. Natapos ang isang buwang pagtira ko sa probinsya kasama ang pamilya ni Bella at hindi ko maiwasan ng mapangiti. Dahil kasi sa isang buwan na yun, kahit naranasan ko ang kahirapan sa kamay ng padre de pamilya nila doon ko naman nakilala ng maayos si Bella, ang pinili ko na maging asawa ko. Magandang ideya na rin na nagbakasyon ako ng isang buwan dahil pagbalik ko, malalaman na nila Dad ang tungkol sa kasal ko. Ang rason ko kasi sa aking paglilive ay magbakasyon kasamang asawa ko. Ngunit hindi pa nila alam kung sino. Kaya ngayong huling araw na namin sa probinsya na ito, inihanda ko ng sarili ko para ipakilala si Bella sa lahat. Kasama ang istorya na inihanda namin upang mapaniwala si Daddy. "Balik ka rito, iho ani Tita Belinda, ang mama ni Bella. "Pagbalik mo, ang asawa ko naman ang pahihirapan ko." Ngumiti ako sa kanya at nang balingan si Tito Raul, ay malamig ang kanyang tingin sa akin. "Don't worry, Tito. I'll take good care of your daughter." Ani ko sa kanya dahil ramdam ko na protective talaga siya kay Bella. "I promise." "Sa oras na malamang ko na sasaktan mong anak ko, kukulamin kita." Banta niya sa akin. "Maliwanag ba yon?" Napalunok ako. Opo, hindi ko siya sasaktan." "Mabutit nagkakaintindihan tayo. Sana'y wag mong dibdibin ang mga pagpapahirap ko sa'yo. Tinetesting lang kita kung hindi ka rin ba nagrereklamo sa buhay mahirap at kung deserving ka ba sa anak ko." Deserving na po ba ako?" Tanong ko sa kanya. "Mahal ko po ang anak mo, Tito." Hindi ko akalain na aamin din ako sa wakas. Sa tagal ko nitong itinatago, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa kanya? Sa tagal niyang sekretarya sa akin, hindi imposible yun. Ngunit ayokong ipahalata sa dahilang ayokong malaman at mailang siya sa akin. And worst, lalayo pa. Kaya't sinubukan ko na lamang na sarilihin. Pero hindi naman habang buhay maitatago na lamang ang nararamdaman. Lalo na ngayong akin na siya. "Hindi mo dapat sa akin sinasabi yan." May itinuturo si Tito sa likuran ko. Sa kanya. Bahagyang namilog ang mata ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Nang lingunin ko ito, si Bella ang nakita ko. Nakatayo habang awang ang labi. Sa reaksyon niya, tingin ko narinig niya ang sinabi ko sa papa niya. Tumikhim si Tita Belinda at hinila na ang asawa niya. "Pasok muna kami sa loob Tara na, asawa ko."
Hindi na nakaalma si Tito Raul na balak pa sanang manatili ngunit walang nagawa dahil sa paghila ng asawa niya patungo sa loob ng bahay. Nang kami na lamang ang natira, nakita ko na napalunok siya. Bella, narinig mo ba yun? Tanong ko sa kanya na nagpataranta sa kanya. Totoo yun. Seryosong sabi ko. Mahal mo ko? Tanong niya't bahagyang namula ang pisngi. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Oo, hahalikan ba kita sa kuweba na yun kung hindi? Mas lalo lamang namula ang kanyang mga pisngi. At hinalikan mo rin ako. Ang ibig sabihin ba noon, may nararamdaman ka rin para sa akin? Aalis na tayo, hindi ba? Pagpalit niya agad sa usapan. Tara na, para hindi tayo abutan ng traffic. Tatalikuran niya na sana ako ngunit kinuha ko ang kamay niya at pinatigil siya. I am in love with you, Bella. Matagal na. Ani ko pa. Kung hindi ka naniniwala, ayos lang. I'll make you believe me. And not only that, I'll make sure you ended up loving me too. Nanindigan ako sa pag-amin ko sa kanya kahit hindi ko alam kung anong magiging sukli nito. I just know na, after a month of living together in a rural place, napagtanto ko na hindi na dapat tinatago ang nadarama ko, lalo na ngayong kasal na kami. Nang malaman ko na naghahanap ng tagapagmana si Papa, kumilos agad ang mga anak ni Papa sa iba't ibang babae. Isa kasi sa requirements ay ang magpakasal kaya ngayong nagpaplano pa lamang sila sa kasal nila. Inuto ko na agad ang sekretarya kung aalis na sana ng bansa dahil wala naman akong ibang babae na gustong maging asawa kung hindi siya lang. Pagbalik namin sa syudad, gulat na gulat ang lahat nang malamang kasal na ako at sa sekretarya ko pa. Maraming tanong ang agad na ibinato sa aming dalawa ngunit ako lang ang sumalo sa lahat sa dahilang ako naman ang naglagay kay Bella sa sitwasyon na ito. Pati ang mga anak ni Papa sa ibang babae na alarma sa balitang ikinasal na ako. Senyorito Clint, nandito na po ang mama niyo. Gusto ko niyang makausap. Ani ng isa sa mga kasambahay ko nang kinatok niya ang opisina ko sa mansyon. Ang asawa ko, tanong ko agad sa kanya. Nakahanda na ba? Opo, senyorito. Bumuntong hininga ako saka tumango. Alright, I'll be there in a minute. Naghahanda kami para sa gaganaping family dinner na gaganapin sa bahay ni Papa. Pipili na kasi siya ng air kit, kailangan nandun kaming lahat. Hiwalay na sila mama at papa dahil sa pambababae nito na nagresulta ng 3 pang anak sa iba't ibang babae na nag-aabang din sa kayamanan ni Papa. Ngunit bago kami magtungo ron, magde-date muna kami ng asawa ko. Anak? Ani mama nang makita akong lumabas sa opisina. Kailangan ko ba talagang pumunta? Makikita ko na naman ang kabit ng daddy mo. You need to be there, ma. Ani ko. For the wealth. Kailangan mo pa ba talagang sumali dyan, anak? Nag-aalalang tanong ni mama sa akin. May sarili kang kumpanya. You don't need your father's wealth. Hindi lang yan tungkol dyan, mama. Hindi rin yun ang habol ko. But what can I do? Si Daniel ang magiging tagapagmana? Ganun ba? You know him, mama. Mawawala ang pinaghirapan ni Papa kapag sa maling tao yun mapupunta. Kaya as his first son, I'll do everything para akong mapili niyang susunod na tagapagmana. But first, kailangan ko munang ipasyal ang asawa ko. Sumilay ang ngiti sa labi ni mama sa huli kong sinabi. Does it mean, bibigyan mo na ako ng apo? Huh? Mahinang tinampal ni mama ang balikat ko. Alam mo naman, anak, matanda na ako. Baka naman gusto niyo nang gumawa. 10 months na lang birthday ko na. Tamang-tama. May ilang buwan pa kayo para ihanda't gawin ang regalo ko. Napangiwi ako sa sinabi ni mama't napailing na lamang. Wala pa sa balak ko ang buntisin si Bella. Kahit gustong gusto ko yon, hindi ko muna gagawin yon lalo na't hindi ko patuloy ang nakukuha ang pag-ibig niya. Bella's point of view. Ipinasyal ako ni Clint sa magagandang lugar dito sa syudad. Ito ang magsisilbing date namin at sa tanghali namin ginawa. Dahil mamayang gabi, tutungo kami sa bahay ng papa niya para sa isang family dinner. First time kong maramdaman ang lahat ng ito. At first time ko ring makikita ang other side ni Clint Adamson na kilala bilang masungit at poker face.
Sa likod pala nito ay isa siyang sweet na lalaki, gentleman at higit sa lahat, husband material. Nang bumalik na kasi kami sa mansyon natapos ang isang buwang pananatili sa probinsya, ipinagluto niya ako ng agahan at may oras siya palagi sa akin kahit hindi naman talaga kailangan dahil alam ko naman na busy siyang tao. May isang beses na nabigyan niya ako ng bulaklak na binili pa niya sa malayo. Naging asawa talaga siya sa akin at sa totoo lang, nagpaiba yun sa pagtibok ng puso ko. Parang tuluyan ko na siyang napansin at tuluyan ko nang napagtanto na gaya niya, may nararamdaman na rin ako sa kanya na hindi na maitatago. Pick a dress for the family dinner. Ani Clint matapos naming manood ng sine. Dumiretso kasi kami sa isang butik at pinapipili niya agad ako ng isusuot. Ha? Hindi pa ba sapat tong suot ko? Tanong ko. You look great, but I want you to wear another dress. So pick. Anya sabay bigay sa akin sa black card niya. Huwag mong isipin ang presyo. Piliin mo ang gusto mong suotin. Hindi na ako nakaalma nang iwan niya ako sa kinatatayuan ko. Ang sabi niya ay maghihintay na lamang siya sa akin sa labas. Kaya't ang ginawa ko, naglibot ako upang makapili ng dress na bala kong suotin mamayang hapon. Maganda naman ang mga dress. Sa katunayan kahit ano na lang dito basta sakto sa akin. Pero kahit maganda ang lahat, may isa pa ring nakakuha sa atensyon ko. Isang white dress na walang masyadong disenyo, ngunit eleganteng tingnan. Nilapitan ko ito at akmang kukunin na sana nang may humawak din sa hawakan ng dress. Kaya't napalingon ako sa may-ari ng kamay. Kita ko na nadismaya siya nang makita niyang hawak ko rin ng dress. Agad kong binitawan ng dress dahil ayoko namang makiagaw. Ngunit binitawan niya rin to. Kunin mo na. Ayoko nang may kaagaw. Umawang ang labi ko sa sinabi niya at pairap akong tinalikuran. Napatingin ako sa white dress at hindi na lamang ito kukunin dahil ayoko naman na mas lalong sasama ang loob ng babaeng customer na mukhang gusto ang dress na iyon. Kaya't naghanap na lang ako ng iba. Hindi naman mahirap sa akin na maghanap dahil hindi naman ako mapili sa damit. Kaya't nang magtungo na sa counter ay nakita ko rin ang babae ron. Umangat ang kilay niya nang makitang ibang pinili ko. Oh, hindi mo pinili? Sa bagay, cheap naman yun eh. Look at mine. Expensive. Inangat niya ang paper bag na dala niya at kinuha ang card niya mula sa cashier. Thanks. At umalis na siya kasama ang mga alipores niya. Napabuntong hininga na lamang ako saka nagbayad na rin gamit ang card ni Clint. Hindi ko naman pinansin ang mga ganon, lalo na't hindi ko yun kilala. Pero may mga tao palang ganon ano? Basta-basta na lamang magsusungit ng walang dahilan. Nagkibit-balikat na lamang ako saka lumabas na sa butik dalang binili ko. Nakita ko na naghintay si Clint sa labas. At nang makita ko, agad siyang lumapit at kinuha ang dala ko. Let's go. Susuotin mo pa ito. Hinawakan niyang kamay ko at pinagsalikop ito. Napangiti na lamang ako at mapayapa kaming lumabas ng mall. Sinuot ko ang dress na napili ko sa butik bago kami tuluyang nagtungo sa mansyon na pagmamay-ari ng papa ni Clint. Kung ang mansyon niya ay malaki at maganda, dito naman ay parang palasyo na sa laki. At hindi lang yun, doble-dobleng bodyguards. Anak! Ang tagal niyo naman! Ani Tita Clarissa na siyang naghihintay pala sa amin sa may entrance. Nandito na silang lahat, kayo na lang ang kulang. Gosh, ang pangit talaga ng vibes dito. Kumukulo ang dugo ko sa mga kabit na makakapalang mukha. Ma, calm down. Let's go. Hindi ko na na-appreciate ng maayos ang bahay dahil sa kaba na naramdaman ko. Ngayon ko lang kasi makakaharap sa personal ang multi-billionaire na si Mr. Ramonson Montemayor. Sa pagkakaalam ko, fixed marriage lamang sila ni Tita Clarissa. Kaya't kung saan-saan na lamang nangangapit bahay ang asawa niya. Kaya't hindi na ako nagtaka na mahabang lamesa ang gamit dahil sa mga anak, girlfriends nito at mga kabit nitong makikibahagi pa yata sa kayamanan. I'm sorry, we're late. Ani Clint sa mababang boses at saka pumuesto sa upuan na para sa amin. Oh my gosh! You're here? Napabaling ako sa babaeng nag-react na ngayon ay gulat na makita ko. Pamilyar ang kanyang mukha at nang makita kong suot niya, ay naalala ko kung saan ko siya nakita. Sa butik. Siya ang maldita na babaeng yon.
She is my son's wife, iha. Nakataas ang kilay na wika ni Tita Clarissa, nakakaupo pa lamang sa pwesto niya na katabi lang sa asawa niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? You're not part of the family. Hindi ka rin girlfriend ng isa sa mga anak ni Ramon. Clarissa, bantang wika ni Mr. Ramon. Stop it. Hindi na maipinta ang mukha ng babae sa sinabi ni Tita Clarissa. Why would I stop, Ramon? Is she your new kabit? Ma, saway ni Clint. Stop it. Umirap si Tita Clarissa at hindi na umimik pa. Bukod sa amin, nandito ang 3 pang anak ni Mr. Ramon sa ibang babae na hindi lamang nalalayo sa edad ni Clint. Formal ang mga ito at ang nasa tabi nila ay ang mga pares nila at mga ina. Nandito ako upang sabihin sa inyo ang plano ko sa kayamanan ko at kung sino ang pipiliin ko na susunod na tagapagmana. Paninimula ni Mr. Ramon. Pero bago yan, gusto ko munang makilala ang kapares nyo sa buhay. Nagsimula nang magpakilala ang mga kapares ng iba pang kapatid ni Clint at hindi ko maiwasan ng manliit sa sarili dahil kadalasan sa kanila ay malalaki ang narating sa buhay. Mga businesswoman, may iba galing sa mayamang pamilya. At nang turn ko na, napatingin sila lahat sa akin. Nakita ko may black card kang dala kanina. Ani ng babae na kanina'y tahimik lang. So siguro naman, pinakamayaman ka sa mga babaeng nandirito. Kumunot ang noon ni Clint sa babae. Sa nakita ko sa reaksyon niya, tingin ko ay hindi niya kilalang babae. Hindi ko rin alam pero sa aura niya, tingin ko ay isang malaking bagay siya rito at hindi ko maiwasan ng kabahan. I'm Bella Rachel Legaspi. Pakilala ko sa sarili. Hindi po ako mayaman pero hindi rin po gaanong kahirap. I am just a simple girl. Dati akong sekretarya noong hindi pa kami kasal ni Clint. Oh, so ang black card na yon ay hindi galing sa'yo? So, wala ka ng trabaho ngayon? Tanong ng babae. She doesn't need to work. She's fine being my wife. Medyo iritadong sambit ni Clint at humigpit ang hawak niya sa aking kamay sa ilalim. Sino ka ba, ha? Singit ni Tita Clarissa na iritado na. Well, you'll find out soon, Tita. At plastic na ngumiti ang babae. Napairap muli si Tita. You don't have any business? Ang tanong mula kay Mr. Ramon ang nagpabalik sa akin sa realidad. Wala po. Ani ko. Huh? Natawa ang isang kapatid ni Clint na may malaking ngisi na. Mukhang wala ka pa yatang balak maging tagapagmana. Sa lahat pa talaga ng babae, pobre pa talagang pinili mo. Sa bagay, maganda naman siya kaso, ano bang maiaambag niya sa mga Montemayor? Nauna kang ikinasal pero that doesn't mean na ikaw ang susunod na tagapagmana. Dad, ayusin mong pagpili mo. Clint has his own company. Hindi na niya kailangan ng mga ari-arian nyo. Tama! Ani ng babae na tingin ko'y mama ng lalaki. Ang laki na ng kumpanya ni Clint. Huwag namang madamot. Sa iba naman ng iba. Hoy! Ikaw nakabit ka? You think my son have his wealth in a magical way, huh? It's his own hard work. His own sweat and tears. Why not magsipag din kayo at huwag umasa sa kayamanan ni Ramon? I'm just saying, Clarissa. Oh, you're just saying kasi takot ka na sa anak ko mapupuntang kapangyarihan and all. My son is the firstborn. Legal. How about your son? Natahimik ang babae. Tumikhim si Mr. Ramon. Stop it already. Cheska, magpakilala ka sa kanila. Hello everyone. I'm Cheska de la Vega. I am a daughter of Mr. Jason de la Vega, a business friend of Mr. Ramonson Montemayor. I am here dahil isa ko sa magiging asawa ng pipiliing heir ni Mr. Montemayor. Lahat kami nagkaroon ng iba't ibang reaksyon dahil sa sinabi ng babae. Kahit ang ibang mga kapatid ni Clint ay napareact din. Hindi nila to inaasahan. Dad, what are you talking about? React ng kapatid ni Clint. Nandito nga kami para ipakilalang balak namin pakasalan tapos ganito. You said na kailangan naming magpakasal sa babaeng gusto namin para mapili. Well, I changed my mind.
Ang mapipili ko ay pakakasalan si Miss Cheska de la Vega. End of discussion. Ha? Sabi ko na nga ba eh. Tumayo si Tita Clarissa. Ano nga bang ine-expect ko sa'yo, Ramon, ha? Tuso kang talaga. Let's go, Clint. Wala kang makukuha rito. You don't need his wealth anyways. At nauna nang nag-walk out si Tita Clarissa sa dining area nang hindi pa nagagalaw ang pagkain. Sunod namang tumayo si Clint na ikinagulat ko. Let's go, Bella. Napatayo na rin ako, taalis na sana kami nang magsalita si Mr. Ramon. Clint? Tawag ng papa niya. Think about it. Hindi nilingon ni Clint ang papa niya at naglakad na kami palabas ng bahay nang walang imikan. Siguro nagbago ang isip ng papa niya at biglang ganon. At siguro ayaw ni Clint dahil sa akin. Napalunok ako at tahimik siyang tinitingnan habang nagmamaneho. Nakakunot ang kanyang noo habang nasa daan ng tingin. Mukhang malalim ang kanyang iniisip. Why are you looking at me like that? Natauhan ako nang sumulyap siya sa akin at nagtanong. Ha? Wala naman. Nag-iwas ako ng tingin at umayos ng upo. I know you have a lot of questions but don't worry. I won't marry that girl. Mahina akong napasinghap at hindi napabaling sa kanya. Bakit? Hindi ikaw ang magiging heir kung hindi mo siya pakakasalan. Do you want me to marry her? Napakagat ako sa ibabang labi ko at hindi nakasagot. Don't worry, I won't. And I would never marry her. I love you, Bella. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya at napatingin sa kanya. Inihinto niya sa gilid ng kalsada ang kotse saka bumaling siya ng buo sa akin. Napagtanto ko na hindi ko kayang kunin ang responsibilidad na ibibigay sa akin kung hindi rin naman ang babaeng gusto ko ang makakasama ko. Bella, seryosong sabi niya. Ikaw ang nauto ko noon in the first place dahil ikaw ang gusto kong pakasalan. Hindi ko alam na umiba na pala ang desisyon niya at siya na ngayon ang pipili sa magiging asawa ng susunod na tagapagmana. Kaya it's you or not. That's my choices, Bella. Pumungay ang kanyang mga mata lalo na nang magtagpo ang aming paningin. Umusog siya sa upuan niya at hinawakan ang baba ko. Honestly, I don't care about his wealth, Bella. But I'm willing to take over dahil alam kong pinaghirapan niya yon. At ayoko namang mapunta sa kamay ng hindi marunong sa ganon. I am willing to be his heir since I am his firstborn. But I don't care anymore. I won't marry anyone else because I'm married to you. Tuluyan na ang nakuha ni Clint ang puso ko. Hindi ko na napigilan ang lahat ng ito. I love you, Clint. Sabi ko't namula ang mukha ko sa kahihiyan. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at bago pa man ako muling makapagsalita, inangkin na niya ang labi ko gamit ang kanyang labi. Hindi na muli naming inisip ang tungkol sa kayamanan ng papa niya at nag-focus na lamang kami sa ibang bagay. Tuluyan na kaming nawala sa usapan at nag-uumapaw na ang aming pag-iibigan. Ginampanan ko ang pagiging asawa ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Akala ko, natuldo ka na ang desisyon ni Clint na hindi na maghahabol sa kayamanan ng papa niya. Ngunit 2 buwan ang nakalipas mula nang mag-dinner kami roon. Nilapitan ako ng isa sa mga tauhan ni Mr. Ramon habang ako'y nasa mall. Mr. Ramon? Tanong ko sa lalaki. Yes, miss. Huwag mong sabihin to sa asawa mo. Tell your guards na may pupuntahan ka. At agad umalis ang lalaki. Hindi ko maiwasang kabahan at sa isip ko, parang nahuhulaan ko na kung bakit makikipag-usap si Mr. Ramon. Kaya maingat akong kumilos para lang magtungo sa isang private space dito sa mall na hindi magdududa ang mga guards ko. Magpapamassage ako. Paalam ko sa bodyguards ko habang nasa tapat na ng pinto. Pwede kayong maghintay sa labas? Okay po, ma'am. Nakahinga ko ng maluwag. Mabutit hindi pala tanong ang mga guards na ito kaya't payapa akong pumasok sa isang pinto. At bumungad sa akin si Mr. Ramon kasama ang mga bodyguards niya. Napalunok ako sa lumapit. Magandang hapon po, ani ko. Take a seat. Malamig niyang wika. Umupo ako sa upuang inihanda sa akin at pinagtagpo ko ang kamay ko. Kung intimidating si Clint, mas intimidating ang papa niya. Good afternoon, Miss Bella. Ani Mr. Ramon at tiningnan ako. How are you? 2 buwan mula nang huli kitang nakita.
Ayos lang naman po. I see. Mukhang magandang samahan niyo ng anak ko ah. Napalunok ako. Opo. I'll go straight to the point, Iha. I am here dahil may iaalok ako sa'yo. Ani't ibinaba ang isang envelope sa lamesang nasa pagitan namin. I'll make your dreams come true. To go to Japan. To be a teacher. Namilog ang mata ko. Papaano niya nalaman yon? Pina-background check kita. You're not from an influential family, but you have a good background in education. Sasayangin mo ba yon para lang maging housewife ng anak ko? Sir, I'll give everything you need. The money, the opportunity, lahat. In exchange, hiwalayan mo si Clint dahil siyang susunod na tagapagmana ko. Out of all my sons, siya lang ang may kakayahang magpatuloy sa pinaghirapan ko. At hindi yun mangyayari hanggat hindi siya maikasal sa babaeng kapareho ng estado niya sa buhay. Hindi ako nakapagsalita. Isa na yun sa inaasahan ko pero hindi ko akalain na ganito pala kasakit na isampal sa harapan ko na hindi ako deserving kay Clint dahil hindi kami pareho ng estado sa buhay. Mahal ko po ang anak nyo. Don't be selfish, Iha. Walang lugar ang pagmamahal dito sa mundo namin. All we care is business. Malulugi ang isang negosyo kung pinapairal ang pagmamahal. You don't know business, Iha. It's deeper than that. Pasensya na po pero mahal namin ang isa't isa. Masasabi mo pa ba yan kapag gagawin kong miserable ang buhay ng pamilya mo? Napasinghap ako. In just a snap of my fingers, I can do that. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Bakit po akong pinupunteriyan ninyo, sir? Asawa ako pero si Clint ang magdidesisyon sa gusto mo. Kung balak nyo kaming paghiwalayin para sa kayamanan mo, handa kong tanggapin yan kung makakabuti sa kanya. At siya na mismo ang nagdesisyon. Huwag niyo pong idamay ang pamilya ko sa problema nyo. But you know my son, Iha? Ayaw niya, kaya sa iyo ko pumunta. Hindi naman gagawing miserable ang buhay mo at ng pamilya mo kung tatanggapin mo ang offer ko. Go to Japan, get a new life. Tumayo ako. Pasensya na po sir, pero si Clint po ang kausapin nyo. Tatalikod na sana ako na magsalita siya. I hope you won't regret your decision, Iha. Muli ay napalunok ako bago ako lumabas. At saka imbes na bumili pa'y umuwi na lamang ako dahil sumama na ang pakiramdam ko. Akala ko'y wala nang banta na yun dahil wala namang nangyayari sa pamilya ko makalipas ang 2 linggo. Ngunit isang araw matapos kong tingnan si Clint sa pag-alis patungo sa kumpanya, bigla na lamang tumawag si Mama. Ma! Anak! Napatawag ka po. May nagpunta rito na isang lalaki na mukhang mayaman. May kasama siya mga bodyguards, anak. Kinausap niya kami at sinabing bibigyan niya tayo ng malaking pera. Aalis lang tayo sa lugar na ito at iiwan mo na si Clint. Alam mo anak, sabi ng lalaki, kailangan daw na maikasal si Clint sa mayamang babae para siyang pipiliin na maging susunod na tagapagmana ng kayamanan niya. Namilog ang mata ko. Ma, ano pang sinabi niya? Wala naman, hindi ako sumang-ayon sa sinabi ng lalaki kasi mahal niyong isa't isa kaso ang papa mo anak, tinanggap ang pera at nag-iimpake na dahil aalis na kami rito. Napasinghap ako. Ha? Sino yan, Belinda? Si Bella ba yan? Mag-uusap na kami. Papa! Nanginginig ang boses ko. Anak, hiwalayan mo na si Clint para makaalis na tayo rito. Mahal ko si Clint pa. Malaking tao ang kalaban natin, anak. Mas mabuting sundin na lang ang gusto nila kesa kalabanin natin. Paliwanag ni Papa. Alam ko naman na mahal ninyong isa't isa pero hindi natin sila kaya, anak. Kailangan mong hiwalayan si Clint bago pa maging miserable ang buhay natin. Pa, ayoko. Akala ko ba gusto mo ako maging masaya? Ano to? Pinangungunahan niyo ako eh. Hindi kita pinangungunahan, anak. Para ito sa ikatatahimik ng buhay natin. Sa tingin mo kapag nagpatuloy ka dyan, tatahimik ang buhay mo? Natahimik ako. Maduming maglaro ang mga mayayaman. Kahit ipaglabang ka pa ng asawa mo, hindi magiging madali. Magiging magulo pa rin ang buhay. Ang gusto mong mag-Japan, hindi ba? Gusto mong magturo. Hindi mo magagawa yon kung mananatili ka rito, anak. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Anak,
Sige na! Pinalis kong luha sa aking mata. Ibababa ko muna ito pa. O sige anak. Binaba ko agad ang tawag at napasapo na lamang sa aking noo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tinanggap na ni Papa ang pera na inaalok ni Mr. Ramonson, kaya't expected na hindi magiging madali ang buhay ko rito. Senyorita, natauhan ako nang nilapitan ako ng isa sa mga kasambahay. Bakit? Gagabihin raw po sa pag-uwi si Senyorito Clint. Nagtatanong po siya kung may gusto ka bang pasalubong. Umiling ako. Wala akong gustong pasalubong. Hihintayin ko na lang siya sa pag-uwi. Sige po. Sa kwarto lang ako buong araw at ang impormasyong mula sa magulang ko ang nagpalalim ng aking isipan. Hinintay kong pag-uwi ni Clint. Hindi ako kumain dahil nawalan ako ng gana. Ngunit umabot na lamang ng 9:00 ng gabi. Hindi pa rin siya umuuwi. Kaya't sinubukan ko siyang tawagan kaso hindi sumasagot. Hindi ko maiwasan ng kabahan. Pang-10 tawag yata ang ginawa ko bago niya tuluyang sinagot ang tawag ko. Hello? Malamig niyang salubong. Clint, nasan ka na? Hindi ka ba uuwi ngayon? Ano sa tingin mo? Kumunot ang noo ko. Ayos ka lang ba? Akala ko umuwi ka na rin. Kulang pa bang bigay ni Papa sa'yo? Iiwan mo ako, hindi ba? Namilog ang mata ko. Clint, saan galing yan? Hindi ako... Binigyan din ni Papa ang mga magulang mo. Tinanggap agad. Ikaw din binigyan. Clint, nasan ka ba? Tanong ko sa kanya. Wala akong tinanggap, hindi kita iiwan. What the heck? Narinig kong mura niya. Buisit na buhay to. Ang tagal kong hinintay na mapasakin ka. Inutupan nga kita pero itutulak mo lang din pala ako sa iba. Hindi! Nanginig ang boses ko. Nasaan ka? Lasing ka ba? Pupuntahan kita. Go away. Umalis ka na. Magtungo ka sa Japan. Di na kita pipigilan. Clint! Go away, Bella. Dapat pag uwi ko wala ka na sa bahay. At ibinaba niya ang tawag. Kumirot ang puso ko sa narinig. At kasunod nun ay ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Lumabas ako sa bahay suot ang jacket dahil pupuntahan ko si Clint. Kaso nga lang, hindi pa ako nakakalabas ng gate ay hinarangan na ako ng isa sa mga guards. Kuya, pupuntahan ko po si Clint. Gabi na po at mahigpit na ipinagbabawal ni sir na bawal kang lumabas. Hindi, kailangan ko siyang puntahan. Nagpalingaling nga ako. Kuya Arthur! Kuya Arthur! Tulog na ho ang driver. Nilingon ko ang bodyguard. Lasing ang asawa ko't kailangan ko siyang puntahan. Ano ba? Pero ma'am, natigil sa pagpigil sa akin ng bodyguard nang biglang may huminto na kotse sa tapat ng gate namin. Alerto agad ang bodyguard at doon nilapitan. Sino yan? Bumukas ang pinto at lumabas si Cheska. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Oh, napadaan lang ako. Ngumiti siya sa akin. Nakita ko kasi si Clint sa may bar. Siya lang mag-isa. He was very lonely. Lasing na lasing pa. Gusto ko sana siyang ihatid dito kaso ayaw naman niya. Saang bar? Well, binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. Babalik ako ron. Pwede kitang ihatid doon. Dahil mukhang hindi naman yun uuwi kung hindi asawa niya ang susundo. O sige, sasakay ako. Ma'am! Humarang ang bodyguard. Hindi pwede. Pwede ba? Tigilan mo ako. Hayaan mo ako. Galit kong sambit sa bodyguard bago ako sumakay sa kotse kasama si Cheska. Gusto ko makausap si Clint ng personal upang iklaro sa kanya na hindi ko siya iiwan. Na wala akong natanggap na pera. Ang sakit lang na naniwala siya doon agad. Nakangiti si Cheska habang nasa sasakyan kami. Kaya't hindi ko maiwasang mailang sa kanya. You're pretty pala, no? Anya sa akin. Kaya siguro pinakasalan ka ni Clint? Hindi ko siya sinagot. Sorry na sa pagiging attitude ko ha. Anya't hinawakan ng kamay ko. Nasa-stress lang kasi ako sa gusto ng daddy ko. I don't like your husband. Hindi kami bagay, no? Talaga? Oo, and I do have a boyfriend. Nginuso niyang nasa driver's seat. Matagal na kami kaso patago.
We're having our secret date, Kit. Nakamask yan. Dun sa bar. Then we saw client, Kit. Dumaan kami para sana i-inform na nasa bar siya. And besides, kailangan ko lang naman umakting na gusto kong pakasalan si Clint dahil magagalit si Daddy. Pero ayokong makasira ng relasyon. Nagbaba siya ng tingin. Ayokong matulad ako sa mami ko. Mahal mo naman si Clint, no? Tumango ako. Oo, mahal kong asawa ko. Sa gitna ng pagbiyahe namin patungo sa bar, bigla na lamang huminto ang kotse ng hinarangan ng isang van. Kumunot ang noo ni Cheska. Anong nangyayari, Tony? May humarang na van, Cheska. Anak ng... Bigla akong kinabahan at napatili kami ng binasagang bintana kung saan kami nakapwesto. Sumiksi kaming dalawa ni Cheska sa gilid. At nang balingan namin ang boyfriend niya sa driver's seat, nakaangat na ang kamay dahil may baril nang nakatutok sa kanya. Bumukas ang pinto ng kotse sa pwesto at dalawang lalaki ang nakita namin. Sino kayo? Natatakot na tanong ni Cheska. Anong kailangan niyo sa amin, ha? Sumama ka sa amin. Ani ng lalaking nakamask at hinila ko palayo kay Cheska. Ano ba? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Naistatwa na ako nang tutukan niya ako ng baril. Sasama ka o hindi, babariling kita at ang kasama mo. Sasama ako. Sasama na ako. Huwag niyo po silang sasaktan. Nanginginig kong sabi. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. At sa kanya ako ipinasok sa isa pang van at doon, tinakpan ng ilong at bibig ko kaya't nawalan ako ng malay. Clint's point of view. Umaga na nang umuwi ako sa bahay. Sa kondo ako natulog kagabi dahil lasing ako at ayokong mas lalo pang mabadtrip dahil sa aking nalaman. Papa told me that he gave money to Bella's family at tinanggap ito at ganun din kay Bella. Kapalit nun ay ang pagpapaanal niya sa akin na siyang nagpagalit sa akin ng husto. Kaya ngayong nakauwi na ako, hindi na ako nagtaka na wala na si Bella dahil iniwan niya na ako para sa pera. At tingin ko papunta na siyang Japan gaya ng pinapangarap niya noon. At ako naman, walang magawa kung hindi ang tanggapin ng katotohanang ako na ang susunod na tagapagmana na siyang ikinagalit naman ng mga kapatid ko. Lalo na nang malamang wala na sa tabi ko ang asawa ko. Tingnan mo nga naman ano? Ani Daniel sabay halakhak nang nasa sala kaming lahat. 2 linggo nang nakalipas at nagtipon-tipon muli kami sa bahay ni Papa. Lumabas din ang totoong kulay. Itinakbil ang asawa para makuhang sa kanya. Diba? Diba? Shut up, Daniel. Malamig na wika ni Papa. Si Clint naman talagang karapat-dapat dahil siyang panganay at mas maalam pa sa negosyo. Paano naman kami? Wala kaming role sa negosyo mo. Hindi kami maalam. Habang nagtatalo ang mga kapatid ko sa desisyon ni Papa, ay napatingin ako kay Cheska sa tapat ko na tahimik at putlang-putla. Kumunot ang noo ko sa kanya. Are you okay? Napaigtad siya sa tanong ko at nag-angat sa akin. Ha? Are you okay? Oo, ayos lang ako. Napalunok siya. Clint is single again dahil nasa akin ng annulment papers na pinirmahan ng dating asawa niya na si Bella. Ani Papa't ibinigay sa akin ng annulment papers. May pirma nga ito ni Bella. Pirmahan mo na, Clint. Mapapadali ang pagpapawalang bisa sa kasal niyo ni Bella dahil mababayaran lang naman yun ng pera. After that, you will marry Cheska de la Vega and officially lead the Montemayors. Umigting ang pangako habang nakatingin sa annulment papers. Pipirmahan ko ba talaga? Really? Matapos ang paghihirap ko na makuha siya? After all those moments na, mapapaibig ko siya pabalik. Ito ang hahantungan ng lahat? Sa bagay, hindi naman talaga kami magkakaroon ng koneksyon kung hindi ko siya inuto in the first place. Walang mangyayaring kami. I was the only one. Huminga ako ng malalim bago kinuhang ballpen at pipirmahan na sana, nang biglang tumikhim si Cheska. Lahat kami napatingin sa kanya. Cheska, are you okay? Tanong ni Papa sa kanya. Tito Ramon, I am not feeling well. Papahatid po sana ako kay Clint sa guest room if pwede.
Kumunot ang noo ko sa kanya. Alright, Iha. Napansin ko rin na putlang-putla ka. Clint, assist your fiancé. Ibinaba kong ballpen saka tumayo para lang alalayan si Cheska patungo sa guest room. Ngunit pagpasok namin sa loob, nagulat na lamang ako nang sipain niyang itlog ko kaya't napasigaw ako sa sakit. Ouch! Napatalon-talon ako. What the heck is your problem? Isinara niyang pinto ng guest room at nilock. Pipirmahan mo ba talaga yon? Tanong niya sa akin. That's what you want, right? To marry me? Your dreams will come true. Napangiwi siya. You're a syumero. You think I like you? Ew. But this is not the issue here. Nakita ko muli ang ekspresyon niya kanina. Kailangan mong puntahan si Bella. Kumunot ang noo ko sa kanya. What? 2 weeks ago, pinasakay ko si Bella sa kotse ko para sana puntahan ka nung naglasing ka. Pero hinarang kami ng isang van at kinuha si Bella. She was kidnapped. Hindi ko masabi kasi ang may pakana nun, ang daddy mo. Ang sabi ni daddy, I should stay quiet dahil hindi naman gagawa ng masama si Bella. Ilalayo lang sa'yo para maisip mo na iniwan ka niya kahit hindi naman talaga. Medyo natakot siya nang hawakan ko siya sa balikat. Bakit hindi mo sinabi? Nasaan na siya ngayon? Saan siya dinala? Sa Palawan. Nandun daw ang kanyang mga magulang kaya't doon dinala. Pero wag kang padalos-dalos. Ayokong malaman nila na ako nagsabi sa'yo, please. Mag-isip ka na lang ng plano. Pero hindi ako nakinig sa kanya at agad kinumpronta si Papa sa harapan ng lahat. Kinuha kong annulment papers at pinunito. What is the meaning of this, Clint? Ipasa mo na sa iba yung kayamanan mo. I'm done. Itakwil mo ako bilang anak mo. I will remove my surname Montemayor dahil nakakahiya. Anak, what's wrong with you? Tanong ni Mama na mukhang naalarma sa sinabi ko. Itinuro ko si Papa. That man, inilayo niya ang asawa ko. He asked someone to kidnap her. Ngayong nalaman ko na, I will cut my connections to you. I will never be the heir. At saka ako nag-walk out sa mansyon ni Papa dahil pupuntahan ko si Bella. She can't leave me like this kung hindi naman niya intensyon. Lalo na kung hindi naman talaga totoo ang sinabi ni Papa patungkol sa kanya. Nagtungo ako sa Palawan kasamang iba sa mga bodyguards ko. Pinamomonitor ko sila daddy dahil baka kung ano naman ang gawin. And there, I saw my wife nakaupo sa may buhangin, nakatingin sa kawalan. Muntik ko nang pirmahan ang annulment papers na yon sa walang kwentang dahilan. Hindi na ako nagdalawang isip at agad siyang nilapitan at niyakap. Bella! Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Clint! Humarap siya sa akin at lumuluha akong tiningnan. Nandito ka! Hinawakan ko siya sa mukha at pinagtagpo ko ang aming mga noo. I'm sorry, Bella. I love you. I love you so much. Hindi ka ba galit? Tanong niya. Pinalis kong luha sa kanyang mga mata. Hindi ako galit. I'm sorry, Bella. Hindi muna ako bumalik sa amin. Tumuloy muna ako sa bagong tirahan nila dito sa Palawan na malapit sa dagat. Nagsorry ako sa mga magulang ni Bella at ganun din sila sa akin. Nagsorry sila na tinanggap nila ang pera sa takot na baka may masamang mangyari pa sa kanila. Sinabi ko sa papa ko na sasampahan ko siya ng kaso dahil sa ginawa niya. Pero pinigilan ako ni Mama. Sinabi nito na ipangako lang niya na hindi na siya manggugulo pa sa buhay ko. At tungkol naman sa kayamanang meron siya, matapos malaman ang kanyang ginawa sa asawa ko, umatras na ang mga kapatid ko't nawala ng interes sa yaman niya. Sigurado sa takot na baka sila'y madamay sa ginawa ni Papa. Natahimik na rin si Papa matapos ang ginawa niya. At hindi na muling nanggulo pa lalo na dahil sa banta kong itatanggal ko ang apelido ko na siyang ayaw niyang mangyari. Sa huli nalaman ko na lamang na nag-donate siya ng pera sa mga bahay ampunan na siyang hindi ko naman inaasahan. Nag-donate din siya ng pera sa mga nasalanta ng bagyo't iba pa. Hindi ko maiwasang magtaka sa kilos niya na parang ipinamimigay niya na lamang ang pera matapos makonsensya sa ginawang pangingidnap. Although wala naman siyang ginawang masama sa asawa ko, mali pa rin ang paraan ng ginawa niya. At makalipas ang 4 na buwan, nang plano na sana naming magpakasal ni Bella sa simbahan,
Bigla na lamang dumating sa amin ang balitang pumanaw na si Papa. Lahat kami nagulat sa balita at nang tanungin ng personal doctor at nurses. May stage 4 cancer pala si Papa. Kaya naging desperado siyang ipasa sa akin ng lahat. At sa will, lahat ng mga anak niya ay may hati sa natirang kayamanan niya. Hindi naging mabuting asawa si Papa kay Mama. At mas lalong hindi siya naging ama sa akin. Pero nalungkot pa rin ako sa pagpanaw niya dahil hindi man lang niya ipinaalam sa lahat ang sakit niya. At kung wala siya sa mundong ito, hindi ko rin may experience ang buhay na ito. Inabot muna ng 1 taon mula nang pumanaw siya sa kamuling pinlano ang kasal namin sa simbahan. At honeymoon naman nagaganapin sa Japan. Mabutit nagpauto ka pa rin sa akin. Pinakasalan mo na ako sa simbahan. Ani ko sa asawa ko nang nasa reception na kami. Magkaharap kami sa isa't isa't kakasubo ko lang sa kanya ng cake. Mahal mo kasi ako. Anya at saka ngumisi. At syempre, mahal din kita. Tumaginting ang baso galing sa bisita. At iyon ang hudyat na kami maghahalikan sa harapan nila. Kaya't pinunasan ko muna ang konting kalat na cake sa gilid ng labi niya bago ko siya hinalikan sa labi. At sa pangalawang pagkakataon, may nauto na naman ako sa kasalan. Pero ang kaibahan, mapang-uto na kasal na may halong pagmamahalan. Wakas!